Aalis na po kami ni Gab, ha? Kayo na po ang bahala ni tatay dito. Habilin nito bago sila umalis ni Gab. Magpaalam ka muna kay Tintin, anak. Baka hanapin ka pa ng bata pagising niya. Sige po, Nay. Umakyat naman si Camila at si Gab para magpaalam sa kanilang anak. Tintin, Mama, aalis muna kami ng papa mo, ha? Kailangan namin magtrabaho. Okay lang ba sa'yo, anak? Opo, nandito naman po sina Lola at Lolo, Mama. Salamat, anak. Uuwi din naman kami ng papa mo. Tapos mamamasyal tayo kasama sina Lola at Lolo, ha? Talaga po, Mama? O anak, tapos inumin mo ang mga gamot mo, anak, para pag uwi namin ni Papa, dito malakas ka na at makapasyal agad tayo. May mga gami at prutas yan ang kainin mo para lumakas ka palalo. Opo, Mama. I love you, anak. I love you too, Mama. Saka niyakap ni Gab at Camila ang kanilang anak. Maya-maya umalis na nga sila. Camila, kung hindi ka na lang kaya magtrabaho, bantayan mo na lang kaya ang anak natin. Ako na lang ang magsasabi ng totoo. Kawawa ang anak natin ngayon, mas kailangan ka niya. Pinapangako ko, Gab, pag nakakuha ka na ng papalit sa akin, hindi na ako magtatrabaho. Pagdating nila sa bahay ni Gab ay nagluto si Camila ng masarap na pagkain nila. Ang sarap nito, mahal ko. Bukas magtatrabaho ka, di ba? Oo, pero babalik agad ako dito. Dadaanan ko ang anak natin, kukumustahin ko siya. Mabuti pa nga, Gab. Saka naghahalikan silang dalawa. Saan ka matutulog ngayon? Seryosong tanong ni Gab. Sa dati kong kwarto, alangan namang tumabi ako sa'yo. Paano kung makita tayo ni Jennifer? Ako na lang ang tatabi sa'yo, sabi ni Gab. Pero, bumalik ka na agad sa kwarto mo, ha, Gab? Paninigurado ni Camila. Hindi pa uuwi dito si Jennifer at magsasabi yan sa akin kung kailan siya uuwi dito. Kaya, huwag kang mag-alala. Pagkatapos silang kumain ay magkatabi silang natulog ni Gab. Kung saan ang dating kwarto ni Camila ay doon siya natulog. Kinabukasan ay maagang umalis si Gab papunta sa kanyang opisina habang si Camila naman ay busy sa paglilinis. Nakita naman siya ng driver ni Gab at napatanong dito. Camila, ang tagal mong nawala. Ano bang nangyari sa'yo? Nagkasakit po ang aking anak Manong, kaya busy po ako sa pag-aalaga sa kanya. Paliwanag nito. Ganun ba? Kumusta na pala siya ngayon? At anong sakit niya? Leukemia po, sagot nito. Kawawa naman pala. Sinong nagbabantay sa kanya ngayon? Ang lola niya po. Mabuti naman at may nag-aalaga sa kanya. Sige Camila, alis muna ako. Okay po, Manong. Habang si Jennifer naman ay naghahanda na sa kanyang flight at si Gab naman ay dinaanan ang anak sa bahay nila para masiguro kung okay lang ito. Gab, andito ka na pala. Kumusta na pala si Tintinay? Nasa itaas, nagpapahinga. Sige, puntahan mo na lang, iho. Anak, kumusta ka na? May dala akong laruan. Wow, ang ganda po, Papa. Salamat po, Papa. Nasaan po si Mama? Nasa isang bahay at magiging bahay natin pag ikakasal na kami ng mama mo. Talaga po, Papa? Oo, anak. Pangako yan. Kaya kumain ka, anak, ng masustansya at huwag kakalimutan na inumin ang gamot mo, ha? Opo, Papa. Anak, mahal ka namin ng mama mo. Mahal ko din po kayo, Papa. Anak, hindi na ako magtatagal, ha? Ipapaalam ko agad sa mama mo na maayos ka lang. Very good ka, anak. Pagkatapos ni Gab siguruhin na maayos lang ang lagay ng anak, ay nagpaalam na ito sa magulang ni Camila at bumalik sa isang nilang bahay. Kumusta na ang mahal ko? Paglalambing habang niyayakap patalikod si Camila. Gab, baka makita tayo ni Manong. Nakaalis na siya. Sinong nakaalis na? Nakangiting tanong nito kay Gab dahil alam niyang nagbibiro si Gab. Ang driver mo, sino pa ba? Siya nga pala, dinaanan ko ang anak natin. Okay naman si Tintin at nagustuhan niya ang nabili kong laruan. Talaga? Miss ko na ang anak ko. Uuwi din tayo mamaya at sasama natin ang magulang mo. Maliligo tayo sa isang sikat na resort
at doon tayo matutulog kahit isang gabi. Talaga? Oo. Saka hinalikan ni Gab si Camila sa labi. Habang ang driver ay nasiraan pala ng sasakyan, kaya umuwi ito saglit. Naman, ngayon pa ako nasiraan ng sasakyan, kailangan ko munang bumalik. Bumalik nga ito at nakita nito ang paglalambingan ni Gab at ni Camila pero hindi ito nagpalata. Totoo pala talagang may relasyon si Sir Gab at si Camila. Pero wala na akong pakialam doon. Mawawalan pa ako ng trabaho kung makikialam ako. Siguro dapat pumasok na tayo sa kwarto, Gab, sabi ni Camila. Saan? Sa baba o dun sa dati nating pinupuntahan? Paglalambing ni Gab kay Camila.